Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. And of course, sa ating centerman na si Tony Salaw sa pagpapakilala sa palatuntunan at sa inyong abang lingkod. Ako po si Sel Baisa and once again, asking you to join me till 11 o'clock. Ngayon pong umagang ito ng Miyerkules, midweek, Baclaran Day. At Hump Day in other countries of the world. Hump, ito po naghihiwalay ng darating na susunod na mga araw leading to weekend. At syempre pa, ako po sasamahan ni Nash, ang aking technical director, si Nash Baisa, ganun din si Manita, Baisa, Kapampangan. All three of us at your service muli hanggang mamaya dito sa ating Wednesday edition ng palatuntunang Digital Patrol. At sa lahat ng ating mga viewers as well as listeners all over the globe at ganun din yung ating mga suki at ang mga silent listeners here in our country, magandang umaga sa inyo lahat. Okay. Beno, good morning, good morning, good morning. Ang unang message na ating tinanggap ay nagmumula sa malayong bansa ng Estados Unidos. Mula sa Dallas, Texas, USA, at isa sa ating mga top fans ng palatuntunan mula kay Presi Estrada, one of my siblings. At good morning kay Presi or Precious or Sipre at as I fondly address her. At ganun din ang kanyang husband na si Harry Estrada and children. All frontliners. Mamaya, sasabihin natin yung magandang balita naman sa mga frontliners dito sa ating bansa. Good morning mula naman sa Montreal, Canada, coming from another sibling from Norma Baisaswale. Hello, Norma, and I used to address her as Uma. Morning, Manong, ang kanyang pagbati, and likewise, good morning sa iyong husband na si Ken Swale and children, and all the Montrealers listening and viewing the program. Thank you, Uma. Likewise, good morning, Sel Baisa, ang bati ng aking ang aking cousin,
mula sa Sipokot, Kamsur, si Mirna Alcid Sikihor. Good morning sa kanyang family, kay Mr. Sikihor at yung kanilang 4 na mga supling. Going back sa Montreal, Canada, I'd like to greet LB Baisa Clemente and children. At ang pagbati ni LB, good morning Manong, and all your watchers. Thank you so much. Itong ating mga naunang 4 na inisyal na nagpabati at bumabati sa lahat ng ating mga kababayan at maging yung ating mga OFWs all over the globe. Now, magandang umaga rin kay John and wife Melody and children ng Pinoy Hour. At abala si John, I understand, dito po sa kanilang gaganaping eleksyon. Meron ding halalan na gaganapin diyan sa Alberta, Canada. But anyway, tayo po naman ay nakahook up sa palatuntunang Pinoy Hour. That was the assurance handed to me by John. Okay? Pero mga gilo ko mga tagapakinig, para naman sa ating mga kababayan dito sa ating bansa, let me pass on to you itong ulat sa magiging kalagayan ng panahon sa susunod na 24 na oras at mula sa Pag-asa Forecasting Center, narito ang balita ni Joey Figuracion. Joey, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan ay ICCC o Intertropical Convergence Zone apekto sa malaking bahagi ng bansa, particularly sa Southern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. At dahil dito, asahan na maging maulap na may dalang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Mindanao, sa Central Visayas, sa Eastern Visayas, sa Bicol Region at maging sa Quezon. Sa nalalaking bahagi ng bansa, kasama ang Metro Manila, sisilip ang araw, most of the day maging maaraw, pero may tsansa ng mapulupulong pag-ulan o thunderstorm bandang hapon hanggang madaling araw. Ang ating agot ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Wala man tayong inaasahan na bagyo sa susunod na 3 araw na maaaring pumasok sa ating area of responsibility. Para sa karagdagang informasyon, puntahan kami sa aming website sa baong.pag.asa.usd.gov.ph. Yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Joey Figuracion. Maraming salamat po. Maraming salamat, Joey Figuracion. Ang kanya pong magandang balita, wala tayong mararamdamang sama ng panahon. Sa susunod na 3 araw, yan po ang napakagandang balita for the day ng ating Weather Forecasting Center. Mula po yan sa Pag-asa. Now, speaking of good news, good news din para sa ating mga kababayan naman na, umaasa nitong kanilang Special Risk Allowance. And I'm referring dito sa ating mga frontliners. Yan ang good news. Mag-uumpisa ngayong araw na ito till the next days to come to complete yung 10 days na kautusan ni Mayor Digong o ni Pangulong Duterte na kanyang iniutos sa DOH na bayaran itong Special Risk Allowance ng mga frontliners. Pero ang medyo pinagtatakhan ng bumubuo ng Filipino Nurse United o Filipino Nurses United ay bakit 2,000 lamang itong mabibiyaan itong Special Risk Allowance o SRA. Gayong ang mga frontliners na katulad ng mga nurses na ang buhay ay nakataya ang kanilang mga paa ay 6 feet below the ground dahil nandito sa banta
ng COVID-19 ay hindi lamang mga nurses, kundi mga doktor at maging iba pa mga health personnel, yung mga hospital personnel, yung mga tinatawag na frontliners, yung mga humaharap sa mga pasyente na may COVID-19. Bakit 2,000 lamang ang babayaran? Yan ang pinagtatakan ni Nurse Maristela Abenojar, na tagapagsalita ng Filipino Nurses United. Pakinggan natin ang kanyang pahayag at nawa itong kanyang pahayag ay makaabot sa pandinig, partikular ng Department of Health at ng Palasyo ng Malacanang. Since last year. Pero sa tingin po namin, napakaliit po nung kanilang tinarget na 500,000. Tapos yung 500,000 health workers na tinarget nilang bibigyan ay nasa 360,000 lamang po ang naibigay nila so far para po doon sa September 15 at hanggang December 19. 2020 na SRA. At yun naman pong December 19, 2020 hanggang itong June 30 ay 379,000 lamang. Tapos ngayon, ang sinasabi nila, kagaya nga po nabanggit ninyo, ay may 20,000 silang re-releasean. So, napakaliit po nun kumpara doon sa tinarget nila. When in fact, ang sabi po ng DOH, ang health workers po natin ay nasa 1.8 million. Kung maalala po ninyo na itong nakaraang linggo, August 18, sa first hearing po ng Senate Blue Ribbon Committee, ay meron pong napagkaisahan doon ang ating mga senador at sumang-ayon ng Department of Health na dapat sana ay lahat ng health workers ay mabigyan ng benefits kasi ang COVID-19 naman po ay airborne. So ang lahat po ng nagtatrabaho sa ating mga health facilities ay exposed. Kaya po, sana madaliin din ng Department of Health yung paglalabas ng guidelines kung paano mabigyan ang lahat ng health workers. Wala pa raw guidelines hanggang sa mga sundaling ito ng ating pagbabalita ang Department of Health. At ang ngayon ay binigyan diin ni Nurse Maristela Benojar ay yung katotohanan na merong mahigit 1,000,000 na mga health workers. At 20,000 lamang itong target ng DOH na pagkakalooban nitong SRA, Special Risk Allowance. Ibig sabihin, out of the 1 million plus na mga health workers, bukod tangi sa 20,000 lamang yung posibleng under risk, sabi nga po, nakapagtataka naman, hindi nata parehas na unfair. Kaya ang panawagan ng Filipino Nurses United sa DOH at mula sa Palasyo ng Malacanang na sana i-consider ang lahat ng mga frontliners na mabiyayaan nitong SRA na ito. Parehas dapat may equitable dapat ang isagawa. Lahat ay bigyan nitong SRA sapagkat nararapat lamang itong ating mga frontliners na mabiyayaan. Sabi ni Nash, dahil walang sama ng panahon, order na ng fire extinguisher. Merong 10, 5 at 2.2 pounders. At ito raw ay bago pa sumama ang panahon. Good news daw ito, ang sabi ni Nash. You can get in touch with Nash sa 0919-365-3855. May I repeat once more? 0919-365-3855. Okay? Contact na po pagkat napakahalaga sa mga panahon ding ito na meron kayong panlaban sa sunog. Beno, iwasan niyo mga Rosan ang oras sa Pilipinas. Ganap na pong 5 minutes bago sumapit ang 10 o'clock in the morning.
MECQ Taytay Rizal is watching. At ang bati ni Lyde Baisa ay good day to all. Thank you so much, Lyde. And of course, same greetings to our dear mother, Mrs. Regina Abiles Vida de Baisa. Ganoon din kay Tammy Juanillo. Magandang umaga, ha? Okay na ba ang breakfast at medicine ni mother, ha? Yan. Allow me to remind, pero I don't think there's no need for reminding Lyde and Tammy, because certainly that is a part of their daily menu, of their daily working activity diyan po sa Taytay Rizal. Good morning likewise kay John and Techi Barredo and family at sa lahat ng mga workers diyan sa ISC, Taytay Rizal. Magandang umaga sa inyo diyan, ha? Yung mga manufacturers ng Sahara cement proofing. Sila'y abalang-abalang nanonood ng ating palatuntunan while taking their morning break. From General Trias sa Cavite, pagbati mula kay Kawili Cruz Jr. Mukhang wala kahapon si Kawili, ha? Sabi ni Kawili, good morning Captain Sel Baisa at sa mga tagapakinig around the world, Digital Patrol at Pinoy Hour. Para magandang umaga Kawili and to Mrs. Cruz and their only child. Magandang umaga sa Cruz family at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig diyan sa General Trias City sa Cavite. More news, more news. Bueno, sa ating pong COVID update, itong walang kamatayang COVID update. Kahapon naitala itong mababang bilang ng mga bagong kaso ng COVID sa ating bansa. Kung ikukumpara doon sa mga naiulat na past 6 days. Kahapon, ayon sa DOH, ang mga bagong kaso ay 12,067 cases. Mga bagong kaso yan. Nagdala sa bilang na 1,869,691 cases. All in all, simula nang pumasok dito sa bansa itong COVID-19. Ang mga gumaling naman, kahapon ay may total na 14,565 cases. Yan po ang mga nag-recover o gumaling. Nagdala sa total na kaso na 1,709,724 cases. Yan po ang mga gumaling. Yun namang mga namatay. 303 ang mga namatay. At ang total na mga namatay, 10 sa pool ng pumasok sa bansa. Itong COVID-19, kasama na kanilang mga respective variants, Lambda, Delta, Alpha, ay 32,264. At out of this number, alam niyo po ba na 20 na mga naiulat na fully vaccinated ang namatay? Yan po ang latest na balita. At ang mga aktibo na pagagalingin pa ay umabot na sa bilang na 127,703 ang mga aktibo. Yan po ang COVID update as of yesterday. Pinoy Hour is with us mula sa Alberta, Canada. Magandang umaga, sabi niya. Okay, so Pinoy Hour, John, and Melody and Children, at sa lahat ng ating mga kababayang Pinoy sa likuran itong Pinoy Hour. Magandang umaga sa inyo likewise. Perhaps John could give us a bird's eye view
on what is happening kaugnay nitong eleksyon na gaganapin diyan sa particularly sa Alberta, Canada. Bueno, dumako pa rin tayo rito sa COVID-19. Ito po ay sa bansang Amerika ho. Ang Food and Drug Administration ng Estados Unidos ay binigyan na ng otorisasyon ang mga manufacturer ng Pfizer vaccine na ipagbili ang kanilang Pfizer vaccine ito sa mga merkado, sa mga drugstores. Maari na itong bilhin sapagkat ito ay inaprubahan na ng FDA ng USA na for commercial use. Ang long and short of it, epektibo na. Napatunayan ang pagiging epektibo nitong vaccine na ito. Pero sa Amerika lamang ho, hindi pa rito sa atin. Pagkutangi ang FDA ng Amerika ang nagbigay ng approval sa Pfizer vaccine na maaari nang mabili. Hindi na kailangan bumili ang mga gobyerno ng Pfizer. Maaari nang individually ay bumili ng Pfizer sapagkat ito, katulad ng aking nasabi, most likely itong Pfizer brand ng bakuna ay nalamang very effective na panlaban sa COVID-19. Ibaston yung mga rasan ang oras sa Pilipinas, ginot ng 10 o'clock ng umaga. At welcome sa second portion ng inyong palatuntunan. As you very well know, I'm coming to you ng isa't kalahating oras. We're already done with the half-hour portion. So, we will and we are now crossing into the second portion of the show till 11 o'clock. Okay, so tuloy-tuloy tayo ho, mga gilo ko mga tagapakinig at sa ating balitaan ngayong araw nito ng Miyerkules. Now, hinggil pa rin dito sa COVID-19. Ang ulat na tinanggap ho, mga gilo ko mga tagapakinig ng Digital Patrol. But before that, narito po yung tugon ng Pinoy Hour doon sa aking inquiry kanina ho, couple of minutes ago. Sagot ng Pinoy Hour sa aking katanungan, federal election in Canada will be on September 20, while our municipal or local elections will take place on October 18. Voters are pretty busy as we speak. Okay. Kinocover ho ni John yung kaganapan itong hinggil sa federal elections diyan sa Canada na isasagawa sa Setyembre 20 at ang kanilang municipal o local election naman ay gaganapin sa Oktubre 18. Samantalang tayo po sa ating bansa ay isasagawa ang eleksyon come next year. Kaya namang abalang-abala ang COMELEC o ang Commission on Elections, partikular dito sa pagpaparehistro ng ating mga kababayan, yung mga yung mga new voters at ganoon din yung mga botante na hindi nakapag-boto ng dalawang magkasunod na taon. Maaari kayong magpa-rehistro upang kayo'y makaboto come next year. It will be a national and local elections likewise. Katulad ng Canada. Kaya lang mauuna ang Canada because they are holding their elections ngayong taong ito.
particularly sa darating na Setyembre 20 at yung mga local elections that will be on October 18. Ating ibalita itong hinggil sa granular lockdown sa ating bansa. Wala na pong ECQ. Yan po ang hint ni Secretary Harry Roque. Munti ko na masabing Harry Duque. Harry Roque, ho, na yun daw ating na-experience na ECQ. Pangatlo ba yun o pang-apat? That will be the last ECQ na i-adapt at i-implement ng ating pamahalaan. Sapagkat masyado pong magastos ang sa ilalim ang isang lugar, particular ang Metro Manila area, sa ECQ, because that would mean hard lockdown, and that will entail ayuda. And when you speak of ayuda, you're speaking of money. Money. Di bali sana kung kapares tayo ni Manny Pacquiao. Konting oras, konting basagan ng muka, konting pabasag ng muka, bilyon-bilyong peso ang katapat. Sarap ano ho? Iba talaga ang boxing. Gusto. Sabi ni Kawili Cruz Jr. kahapon po, second dose namin ng vaccine. 8 a.m. to 4 p.m. na po kami natapos. Natagalan po ako sa holding area. Ang blood pressure ko po nung una, 130/80. Nung natapos na po, ang vaccine, umabot po ng 210/90 ang BP ko. At sabi niya rito, kaya medyo kinabahan na po ako. Umupo na lang ako sa isang sulok at nagdasal, pahinga. Third attempt na po, naging 140/90 na po. Doon pa lang po ako pinayagan ng makauwi. Ngayong araw po may lagnat po ako. Anak ko, pati misis ko po, may lagnat din. May pinapirma din po sa amin. Meron din pong nakalagay kung bakit ayaw muna magpabaksin at ano ang dahilan. Marusep, talaga palang babakunahan ka, Ayun, ang ating pong regular na viewer at listener ng Digital Patrol, yung kanyang pamilya, nilagnat lahat. Matapos po yung second dose. Ang sabi ni Uma Baisa, isa pong nurse sa Royal Victoria Hospital sa Montreal, Canada, Norma Swain. Ang sabi ni Uma, did you get nervous with the vaccine? That's why your pressure went up? Yun. Baka raw Kawili, ang tanong ni Norma Baisa Swain, baka naman ninervous ka raw, kaya nag-soak up ang iyong BP. Sabi ng Pinoy Hour, so wala pang announcement ang pambansang kamao regarding the agenda running for the highest office of the Republic. Tapos na ang boxing career, kaya next chapter na ba? Yan ang kanyang katanungan. Ang sabi ni Uma, ang lagnat daw ay normal. Yan daw ay side effect ng bakuna. Yan po'y mula kay Uma. Now, alam niyo mga dilo kong mga tagapakinig, yung isa sa akin 33 kumpare, merong binulong sa akin before I went on air. Ang sabi niya, yun daw kanyang kapitbahay, mag-asawa, na nabakunahan. Sabay nagpabakuna. Yung lalaki, namamaga. Yung, I wonder, Uma, if you could pass on to us your,
honest opinion with regards dito sa effect ng bakuna. Namamaga yung kamao hanggang dito sa braso ng lalaki. While yun namang babae, yung kanyang misis, nahihilo. Nahihilo. Yun ang kanilang nararamdaman ngayon at matapos yung kanilang first dose ng kanilang bakuna. Ang sabi nga nung lalaki daw, sabi ng aking kumpare, hindi na siya magpapaturok ng second dose. Ang sabi ni Uma Kawili, mag-take ka daw ng Tylenol. Ito ay upang pababain ang inyong mga lagnat. Tylenol, yan ang prescribe ni Uma Swale. Okay? O yun, ang sabi ni Kawili Cruz Jr., ngayon po maga ang kamao ko, ang braso ko. Nako, hot compress po ako ngayon. Ang sabi ni Kawili, ayun, kapareho noong ngayon ay na-experience nung kaibigan ng aking kumpare, namamagarin ang kamao nung lalaki. Samantalang yung asawa niyang babae, nuulit ko, nahihilo. Ang sabi ng Pinoy Hour, ano po ba ang tinurok? Sinovac o Sinovac? Ano nga ba? Hindi, naibulong sa akin kanina pero nakalimutan ko eh. Sinovac daw. Sinovac yung itinurok doon sa mag-asawang kaibigan ng aking kumpare. Sinovac. O Sinovac, whatever. Ayan. Ang sabi ni Uma, do know. I haven't heard of those symptoms. Ayun, Kawili. Meron daw, o Moderna pala, hindi Sinovac yung iturok doon sa mag-asawang kaibigan ng aking kumpare. Kawili, ang sabi ni Uma, I don't know. Hindi ko pa narinig yung mga ganyang sintomas. Ayan, Wow. AstraZeneca po ang second dose namin. Sino nagsabi nito? Si Kawili. So, ano ang unang bakuna na itinurok sa inyo, Kawili? Dapat AstraZeneca rin. Baka namang nag-cross vaccine kayo. Bawal yan. Okay, namamaga rin yung braso at kamao ni Kawili Cruz Jr. Sabi ng Pinoy Hour, mixed vaccine ba? Yan ang tanong. First dose ho ba ang Sinovac? Yan ang tanong. Ano nga ba, Kawili? Sinovac ba ang unang bakuna at sinundan ng AstraZeneca? Ayun. Pareho pala, Pinoy Hour, na AstraZeneca ang binakuna sa kanila. Itong sagot ni Wilfredo Cruz Jr. AstraZeneca una, second dose, AstraZeneca din po. Okay? Now, ang sabi ni Lides, mula sa Taytay Rizal, dito sa Taytay, after having first dose, Pfizer, you are not allowed to drink coffee. You are not allowed to drink tea, sodas, alcohol, or smoke for a week. Ayan, yung mga nag-take nagpabakuna ng Pfizer, baka nakakalimot po kayo, papaalalahanin natin sila. Kayo po ay hindi pinapayagan na uminom ng kape, uminom ng tsaa, uminom ng soft drinks, mga sodas, uminom lalo na ng alcohol o manigarilyo sa loob ng 1 linggo. Now, ang sabi ni Uma, I haven't heard of those restrictions. Manang live, yung po ang reaksyon ni Norma. Ayun, mga gulo kong mga tagapakinig, nagiging, I like this presentation of us because we're talking and everybody seems to be totally involved dito po sa bakuna.
Ang sabi ni Yakawili, clinical trial pa lamang nadinig ko sa video. Yes, clinical trial pa lamang ito. Sinusubukan sa tao. Ha? Ang sabi ni Norma, si Norma pala ay na bakunahan na rin ng Pfizer. Ang sabi ni Norma, I drank all those drinks after my vaccine. Yun ang sinabi ni Uma Lides. Ha? Alright. Going back to Alberta, Canada, ang sabi ng Pinoy Hour, AstraZeneca in general, the side effects observed during the clinical trials are similar to what you might have with other vaccines. Huh? And they included things like pain at the site of injection. Ayun, yung mismong tinugturukan ng karayon, masakit daw po, ho. At nanlalamig din ang inyong katawan. Ha? Body chills, nanghihina, at ganun din, nakakaramdam ka na ng lagnat. Okay? At sabi ng Pinoy Hour, these are common side effects of vaccines and do not pose a risk to health. Yun po ang kanilang nabanggit mula sa Alberta, Canada. Ang sabi ni Norma Uma Swale, smoking and drinking is bad. Anyway, with or without vaccine. Yan. Tama rin naman, ano po? Paninigarilyo at pag-inom ay masama kahit na ikaw ay walang bakuna o hindi nagpabakuna. By the way, share, and like the program. Digital Patrol. Now, balik tayo sa kaganapan na may kinalaman dito sa ating ngayon ay kinakatakutang COVID-19. Alam niyo po ba na dito sa bansang Pilipinas, may kabuuang 3,641 3,641 mga lugar sa buong bansa ang ngayon ay nasa ilalim ng granular lockdown. Itong granular lockdown ay hindi per region, hindi na. Ito ay per barangay, kung matatanto o malalaman na ang isang barangay ay majority are infected with virus. Ganon din ang mga kabahayan. Isa sa ilalim ito sa granular lockdown kung ang mga miyembro ng tahanan ay may COVID-19. And dito po sa Metro Manila area, out of the 3,641 na kaso ng COVID at isinailalim sa granular lockdown, ay merong 3,000 total na mga lugar na isinailalim dito sa tinatawag na granular lockdown at binibigyan ng ayuda ng local government unit. By the way, napag-uusapan itong local government unit, naalala ko yung ayuda. Alam nyo, nagbigay po ng extension si DILG Secretary Ed Anyo sa mga local government units na hanggang Agosto 31 itong pagbibigay ng cash assistance. Alam nyo, so far, ang Caloocan City, ang Bukod-Tangi, ay nakapag-kompleto ng kanilang pagbibigay ng ayuda. Out of the 17 local government units comprising the Metro Manila area mayors, Bukod-Tangi ang Caloocan City ang nakapagkumpleto ng kanilang
pagbibigay ng ayuda. So, meaning yung 16 others na lungsod dito sa NCR ay hindi pa nakakakompleto. So, they were given until the end of this month upang kompletuhin yung pagbibigay ng kanilang ayuda. Yan po ang naging reaksyon ni DILG Secretary Ed Año para doon sa mga LGUs na up to this time ay hindi pa nakakapagkumpleto ng pamumudmod ng ayuda. Atin pong i-extend ang deadline ng pamamahagi hanggang August 31, 2021 para makapagbigay pa ng tamang panahon sa pamamahagi. At yung mga iba po na claimants na hindi po nag-a-appear ay magkaroon ng adjustment naman yung ating mga LGU para sa mga waitlisted na nag-appeal at mabigyan din po ng ayuda. Okay, maliwanag ho yan. So, yung ating mga kababayan na hindi pa nakatanggap ng ayuda, kapares ng inyong lingkod at marami pang iba na naging basihan, di umano, ay yung sementadong tinitirhan ng inyong lingkod. Napakaliit na bahay na gawa sa semento. Oo, gawa sa semento. Yung siguro naging basihan, kaya hindi po nag-qualify ang inyong lingkod. Ayan, So, for nada, walang makakaon. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., kaya po kung mapipilitan lang po, huwag na pong ituloy. Yun ang kanyang nabanggit. Kung napipilitan lang kayong magpabakuna, huwag nyo nang ituloy. Anyway, hindi naman po mandatory itong pagbabakuna. Palagay ko dapat naman huwag nang gawing mandatory, Mayor Digong. Kapares ngayon, maraming nahihintakutan yung Cruz family. Kung hindi po nahihintakutan si Kawili, hindi niya babanggitin yan sa paluntunan. May nervyos, may kaba. Yung pong pamamaga ng kamao at ng braso ng kaibigan ng aking kumpare, for one. And sabi, hindi raw siya magpapaturok ng second dose. Kita nyo na. Kabuti-buti yung mama, walang iniisip na problema. Ngayon, nagkaroon pa ng problema dahil andyan na tinamaan magaling na bakuna. Tapos sasabihin, baka hindi bakuna ang dahilan. Ang sabi nung kumpare ko naku ayos yung mama, yung katawan ng mama nung araw. Bago mabakunahan, ayos. Namaga yung braso, namaga yung kamao, matapos mabakunahan. Ano yan? Ang sabi ni Willie Cruz Jr., kahit talo si Senador Pacman, laki pala ng iuuwi niyang pera. Imagine, 750 million pesos. Asus Marisep. 750 million pesos. Ilan ang populasyon ng Pilipinas? We have 100 plus million. 120 million something or 130 million. Okay, let's close it at 130 million. Yung iuuwing pera ni Senador Pacman ay 750 million pesos. Meaning, kung magmumudmod si Senador Pacquiao ng 130 million sa bawat isang naninirahan sa Pilipinas, sa bawat isang pamilya, meron pa siya pong malaking milyones na iuuwi. Drop in the bucket, sabi nga po. Hindi ho ba? Tell me if I'm wrong and I will accept it. 750 million yung uuwing pera nung Pacman ni Pacquiao. Tatakbong presidente. Patay tayo rito pag ginamitan tayo nitong beauty ng pera. Naloko na. Hindi ho ba? 750 million pesos
130 million. Yun po yung aking estimated number lamang. E di meron pang uuwing 500 plus million si Manny Pacquiao. Sus Marise po, hindi pa ata kasama yung royalty sa pay-per-view. Sabi ng Pinoy Hour. Medyo nagpabasag ng muka. Itong si Pacquiao, 750 million pesos ang iuuwi. Mr. Senator, naku, may tulog kayo. 750 million ang uuwi kapag ito ay kinapital niya sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Na leche na. Pero anyway, ang sabi ho ng akin 33 mga kumpare, hindi na kailangan mag-boxing ng ibang mga taga rito sa ating bansa. Kumikit lamang, meron ng billion pesos. Okay. Yan. Kaya pag-uwi ho ni Pacman, 750 million pesos. Ano ba yon? Pesos ba yon o in dollars? Kawili. Kapag yan in dollars pa tapos ang boxing lalo. Ayan. Mamaya babalitaan kayo ng Digital Patrol hinggil dito sa ating isasagawang eleksyon next year. Yan. Bueno, hinggil pa rin sa COVID-19. Ang National Capital Region, dito lamang sa NCR, alam niyo po ba na kahapon ay pesos na raw, sabi ni Kawili, yung 750 million in pesos na po. 130 million na mga Pilipino ang bawat isang Pilipino pala yan. Bawat isang Pilipino yan. Ngayon, gawin mong head of the family na lamang ang iyong bigyan. Di malaking kabawasan pa dun sa 130 million. Am I right? I think I am. So, chicken feed, drop in the bucket. Senador Pacquiao. Kahapon, meron pong total na 2,805 na kaso na mga bagong kaso ng COVID sa National Capital Region. Yan po. At ang sabi po ni dating Defense Secretary Gibo Teodoro, wag sanang gawing mandatory ng ating pamahalaan itong pagbabakuna. Lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho. Sapagkat alam ninyo, marami po ang hanggang sa mga sandaling ito ay in doubt. Marami sa mga sandaling ito ay nahihintakutan pa. Marami sa mga sandaling ito ay hindi naniniwala dito sa bisa ng bakuna, considering na ito ay under trial pa lamang. At tayong mga tao ay ginipig. Tayo po ang sinusubukan itong bakunang ito. Kapag nakapasa ang bakuna, después, pasado yung kanilang discovery. At sa kanila ipagbibili ito. Ganun lang ho kasimple, katulad ng Pfizer, na ngayon ay binigyan na ng authority ng FDA ng Amerika na ibenta yung Pfizer vaccine. Ang sabi ng Pinoy Hour, 750 million pesos is what everyone knows. May royalty percentage pa siya na makukuha. So close mga billions in pesos yan. Tapos Marise po. Ito po isang ayon sa Pinoy Hour. Na meron pa pong royalty percentage pa. Sus Marise, damo. Kapal talaga. Kapal ang makukuha at may uuwing pera nitong si Senador Pacquiao. Pero
Ang masakit, yung isa sa kanyang dalawang mata, inaangal ngayon ni Senador Pacquiao na hindi niya maidilat. Mukhang masama yung tama ng suntok nitong si Ugas. Ha? O si Ungas. Anong Ungas? Ugas. Yung Cuban boxer na nakalaban itong si Pacquiao na medyo sumugat sa mukha nitong si Pacquiao. Bugbog sarado yung ating pong pambansang kamao. Lintik naman yung kalaban. Napakalakas. Welterweight welterweight champion. Samantalang si Pacman hindi naman doon sa division na yun. Hinamon. Nagkataon na si Stens dapat ang makakalaban. Yung Damuho, yung Stens, meron pong diferensya sa mata, kaya umatras. Nung matalo si Pacquiao kay Ugas, yung pong yung trainer nitong si Stens nagsabi na mas lalo raw kawawa itong si Pacquiao kung si Stens ang nakalaban. Nagyapang pa ang Damuho. Ang sabi ho ni dating Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi dapat na i-force o i-compel itong mga nagtatrabaho na huwag bakunahan. Kung ayaw nila, then let's respect their decision. Karagdagan ni Pinoy Hour, his body does not heal better as before. May edad na yan si Kamao. Imagine, 25 years na naglalaro ng boxing. Nagkaedad na ngayon yung suntok nung Ugas talaga namang buo Marinig mo yung tama sa katawan ni Senador ngayon at may edad na si Kamao, si Pacquiao, may hirapan ng gumaling doon sa mga tama ng suntok nitong si Ugas. Beno, yung tama naman ng COVID-19 sa ating mga kababayan, yan po ang binigyan diin ni former Defense Secretary Gibo Teodoro. Huwag pilitin yung mga ayaw magpabakuna. Force us without a valid reason to continue their jobs if it will pose a health hazard to others. Yon, partikular na binanggit ni Gibo Teodoro na huwag naman sanang pilitin yung mga nagtatrabaho na magpabakuna kung hindi namang kakailanganin. Sapagkat kung ikaw ay asymptomatic, wala ka namang alam nyo, di ko makuha yung logic Ikaw ay asymptomatic, wala kang nararamdaman in short. Bakit kailangan magpa-test ka? Alam nyo, sabi nga nung aking kumpare, isa sa akin 33 mga kumpare, maubo ka lang ngayon, o kaya ay masipon ka lamang sa mga panahong ito, magpunta ka ng hospital at nagkataong bigla kang nahatsing, naubo, at medyo pumutok yung lalamunan, patay ka na. Ang diagnose sa iyo kagad ng doktor, COVID-19. Gustahan. Nangyari sa akin yan pinaghintay po ako mga gilo kong mga tagapakinig ng 7 oras. Yung pong aking idinadaing lamang, hindi ako makatulog. Nung 7 oras na, pumapasok na yung 7th hour, ang sabi ko sa doktor, I am a media man. Sabi ko, and I have a program tomorrow morning yet. And I have to go home. If you can't prescribe me a medicine for what I feel, because simply I cannot sleep at all, aalis na ako and I'll better look for another hospital. At sinabi ko rin na yung aking pinsan ay isa sa kanilang mga senior doctors sa nabanggit na paggamutan. And that was the only time I was released. And that was the only time I was given a prescription
na naglalaman ng tabletas na aking tinake para ako'y makatulog. At before that, naririnig ko na ako daw ay ilalagay sa COVID room. Alam nyo kung bakit? Kasi naman ako po'y nakarilo noon, medyo hindi nila alam na medyo mura yung relo. Pagkatapos medyo nakasapatos, samantala yung aking kasabayan doon mga nakatsinelas. Kaya siguro ilalagay ako sa COVID room. Pera na naman siguro, sabi. Sabi ni Pinoy Hours, swerte at tumatara si Spence, itong si Spencer. Kahit mas malakas yun kesa kay Ugas, predicted ko si Pacman kay Errol Spencer, o prediction ko. According to the analyst, sabi niya, mga gilo kong mga tagapakinig, ano yun? Ang prediction niya, si Pacman over Spencer. Yun. Pero well, nagbago ang tabas ng hangin nang lumaban yung Tuban Daxer in place of Spence. O itong si Spencer. Pero, agyo ko mga tagapakinig, yung po ang mga kaganapan diyan sa boxing arena at yung pera na 750 million part and parcel nung kinita matapos magpabugbog ng kanyang muka, itong si Pacquiao mag-uuwi naman ng milyong-milyong piso. Nagbabayad ba ng tax si Pacman? Kasi nung panahon ni Pinoy, yung mga si Pacman noon nagbabayad ng tax. Ewan kung sa ilalim nitong si Digong nagbabayad ng buwis itong si Pacman. Pero magandang labanan ito. Pagkwartahan ng labanan, nako'y nanalo na si Pacman. Mantakin ninyo, kahit na 1 milyong piso ang ipamigay, pamudmod ni Pacman sa bawat pamilya. Dito po sa Visayas, Mindanao at Luzon, panalo na ang mama. Ano kaya? Doon sa mga sa kampo ni Pacman, bulong ninyo. So, kung milyon ang pinag-uusapan natin dito, yung mga 100,000 lamang, baliwala pala. Marise po, daming kwarta. Ang sabi ni Joshua Bendia, good morning Joshua, magandang umaga sa iyo and family. Hello and good morning po, Sir Casel Baisa ng Radyo Pilipinas. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat, Joshua Bendia. Now, kung ang Canada, ang kanilang eleksyon ay sa darating na buwan na, ang kanilang federal government elections. Dito sa ating bansa, although next year pa ang halalan, naku, hindi na magkamayaw yung mga tatakbo. Tatakbo sa eleksyon. Kapares nitong si Mayor Digong. Si Mayor Digong, mga giliw ko mga tagapakinig, official na nag-announce kahapon sa kanyang Talk to the People program. Na siya, official na ito, si Mayor Digong ay tatakbo bilang pangalawang pangulo ng ating bansa next year. From President to Vice President. Yan. Now, ang pagtanggap ni Pangulong Digong sa Vice Presidency ay dulot nitong naging pahayag nitong si Sal Panelo. Itong si Sal Panelo, na linggo-linggo'y namimili na, sumasakay ng jeepney, nagpupunta ng Agora sa San Juan para mamili ng gulay. Doon po siya namimili sa labas para makita ng ating mga kababayan. Bakit sa labas? Para ma-expose.
nakasuot ng jeans, blue jeans, nakasuot ng t-shirt at merong daladalang cloth na supot. Yan, talaga naman. Yan, tatakbong senador. Isa ho siya sa mga lineup ng pagka-senador kasama si Mark Villar, ang sekretary ng DPWH, yung may-ari po ng anak ng may-ari ng Camellia Homes na marami pong problema. Yun. At ganun din, itong si Senador Unasan, si Django ba? Ano bang palayo sa kanya? Anyway, si Hunasan po, ang isa sa mga senatorial candidates ng PDP Laban. At Vice President officially, si Pangulong Digong. Sabi po ni Sal Panelo, naku, Mr. President, marami po sa ating mga kababayan ang nais po na kayo'y tumakbo bilang Vice President. Ganito ang pagkasabi ho ni Sal Panelo. From clamoring and urging you and asking you to run for the vice presidency? Gusto talaga ninyo? O sige, tatakbo ako ng vice presidente. Then I will continue the crusade. I'm worried about the drugs, insurgency. Well, number one is insurgency, then criminality, drugs. I may not have the power to give the direction or guidance, but I can always express my views in public for whatever it may be worth in the coming days sa Pilipino na yan. Nandyan lang ako, magsabi lang ako. Okay, narinig po ninyo officially. Tatakbo na bilang pangalawang Pangulo si Digong, mga gilo ko mga tagapakinig. Ayan. Now, question, sino naman ang kanyang magiging running mate? Ang tatakbo bilang Pangulo. Ang latest survey ay nagsasabi nito si kanyang daughter na si Inday Sara Duterte, ang mayora naman ng Davao, ang matunog na tatakbo, napipili sa survey o sa survey na Pangulo. Daughter and father tandem. Hindi ho ba? Sabi ho ng aking kumpare, isa sa aking 33 mga kumpare. Parang ang strategy ay yung kanilang strategy na in-apply dyan sa Davao. Noong mayor si Digong, tumakbo bilang vice mayor. Tumakbong mayor si Digong, vice mayor si Sara Duterte, nanalo. After completing yung 3 taon bilang opisyal, nagbago ang takbo. Si Sara naman ang tumakbo bilang mayor at tumakbo bilang vice mayor si Digong, nanalo uli. Ngayon, at Pangulo, itong si Digong ng Pilipinas, tumakbong mayor si Sara Duterte, at ang kanyang kapatid na si Baste Duterte bilang vice mayor, nanalo rin. So hindi po nawala, hindi nakakawala dito sa Duterte family itong Davao. Yun. Ang sabi nga ng aking kumpare, apparently they are applying the same principle, the same strategy. Ayan. Okay. Ang sabi ni Uma, akala ko ayaw niyang magpresidente ang anak niya. Ayun, yun ang sabi. Hindi ba nung bago mag-eleksyon dito ang sabi nila ang sabi ni Pangulo hindi ako tatakbo. Hindi ba? Yun Ayan, pero tumakbo rin. Yeah. But anyway, that's politics. Kanya-kanyang estratehiya yan.
Kung sa iyong palagay ay epektibo, yung ganon, edi why not? Yung bang medyo, ah, medyo nagpapaganda ka ng papel, medyo inaalam mo pa lalo, medyo pinakikinggan mo yung timbre ng iyong mga botante, ng ating mga kababayan. Pinasasarap, ika nga. Kaya the more na, sige na, takbo na kayo ma'am. Takbo na. Hindi mo na, ayoko tumakbo. Pinasasarap, mga gilid ko, mga tagapakinig. Sa final, anyway, malapit na po itong filing ng candidacy. And that will be, if I'm not mistaken, one of these days, interview natin si Director ng kanilang Public Information Office, si Director Jimenez. Alamin natin sa kanya. But anyway, as far as I'm concerned, it looks like ang filing of candidacy will be on October. This coming October. And September will be the deadline for the registration of new voters as well as those yung pong mga hindi nakaboto ng 2 taon. Alright? Sabi ni Joey Ortiz, one of our talents, or one of our colleagues dito sa Broad Streamcast Communicators. Pakagaling na talino nito. Very talented. Good morning, Digital Patrol. Good morning likewise, Joey Ortiz. That's his name. Ang sabi ni Lides, Norma, sanay na ang Pinoy sa joke attitude ni President Duterte. Palagay ko, hindi joke ito, Lides, ha? Sapagkat, well, he made it bluntly. Ang sabi niya, ang sabi kasi ni Sal Panelo, gusto ng ating mga kababayan si Pangulo na tumakbong Vice President. Kaya, dancing with the tune, sabi nga, sinakyan ito ni Mayor o ni Alkalde. At sinabing, okay, yan ang gusto ninyo. Maliwanag po narinig ninyo sa naging pahayag ni Pangulong Duterte. Tatakbo ako. Yun ang sabi. So that made it final. Okay? Ganda nito. Maganda ito. Maniwala ka mga gilo kung mga tagapakinig. It looks like, alam nyo, dito sa Pilipinas, nagbabaha ng pera kapag halalan. Matutuloy kaya itong tinatawag na no face-to-face campaigning? Yan po ang tanong. Sapagkat useless din kapag ikaw ay makikipag face-to-face campaign. Ikaw ang kandidato, papatungan mo ng face mask at face shield ang mukha mo. Hindi ka mabibistahan ng iyong botante. And most likely, hindi ka rin magkakaroon ng idea kung ano itsura ng botante na yung nilapitan at binigyan ng envelope, halimbawa. Kaya maaaring binigyan ng envelope, ang ngiting aso yung nabigyan, pero hindi namang iboboto. Yan, Hindi ho ba? Dito sa Pilipinas, ganyan yan. Kapag halalan, ang mga kamay po'y nakaladlad. At yung mga botante, yung mga kandidato, abala sa pamumudbud ng sobre. With 750 million pesos na iuwi ni Pacquiao, magandang kapital na po yan, Senador Manny Pacquiao, sir. Pero ang sabi po, marami pong mga nag-react dyan sa naging pahayag ni Digong na tatakbo siyang Vice President. Isa pong senador ang nagsabi na Pangulong Digong, sabi niya, out of delikadesa kung ako po ang nasa inyong panig. Kung ako ang nasa inyong sapatos, hindi ko gagawin na tumakbo bilang Vice President. Yan. Sangayon naman sa Isang Bayan. Ang Isang Bayan ay isa pong political arm din na bumubuo din ng kanyang mga ikakandidato
affiliated with other political parties itong Isang Bayan. At sangayon sa Isang Bayan, ginawa raw katawa-tawa nitong si Mayor Duterte ang konstitusyon sa kanyang pagtakbo bilang Vice President. Never in the history of the Philippines na kung saan ang isang Pangulo ay mag-slide down to a lower position. Yun ang pinakamataas na posisyon na Saka, akala ko ba pagod na. Kasi sa isa sa mga State of the Nation address ng Pangulong Digong, kanyang binigyan diin na siya'y pagod na. Pagod na siya bilang Pangulo. Kaya meaning, hindi na siya tatakbo sa anumang posisyon. Pero siguro what he meant, ay pagod na siya sa pagiging presidente at doon sa pagiging vice president, hindi siya mapapagod. Pero wala na po tayong oras, mga gilo kong mga tagapakinig. Yan po ang ating mga nakalap na mga balita ngayong pong araw na ito ng Miyerkules, August 25, current year, 2021. The last Wednesday ng buwang ito ng Agosto. And shortly, we are looking forward for the coming in, the entry, the arrival of a new month, and that's September. Bare months, mga gilo kong mga tagapakinig. So, well, yung pong mga hindi nakarinig ng aking binalitang yan, yung pong mga taga National Capital Region, except those na mga naninirahan sa Caloocan City, hintay lang po kayo sapagkat in-extend yung pagbibigay ng ayuda ng DILG until the end of the current month. Beno, maraming salamat ho. Thank you sa aking mga nakasama, si Nash, ganun din si Manita. Maraming salamat din sa aking mga sisters all over the world, sa aking dear mother. Ganun din, antabayanan po ninyo ang susunod na palatuntunan, walang iba kundi ang Buhay Online. Yan po ay walang iba pa sa inyo, ang host ng palatuntunan, si Miss JC Bautista. Dito sa lalong pinalakas at lalong pinasiglang Broad Streamcast Communicators. And again, take care of yourself. TCY. TCY. Diyos ti Agnina. Stay safe and healthy always till tomorrow comes. At God willing, muli po tayong magkasama-samang muli. Stay safe and healthy always. Love you more, Correct time in the Philippines, ganap ng 11:11 ng umaga. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.